Pulso ni Marco. Uy, Mustachong, musta mga repa? Ay narinig ko kanina yung pinag-uusapan ninyo, yung tungkol doon sa babarilin daw yung mga corrupt public officials. Ay mamaya, repa, ipupuntahan ko yan. Dito muna ako, kasi nitong nakaraan may balita no, di ba, yung mga daw no shows, so mga televised debates, sabi ng COMELEC, magkakain daw sila ng resolusyon para makatulong sa mga botante sa kanilang pagpili doon sa tamang iboboto sa paparating na eleksyon sa ngayong taon, di ba? Ay talaga ba, COMELEC? Ay kaya nyo bang pasunurin yung mga politikong matitigas ang ulo? Ngayon nga, wala silang magawa doon sa sandamakmak na pagmumuka na nakakalat sa mga kalsada. Hindi ba? Ang kapal ng mukha nyo! Sa mga barangay candidates pa lang, hirap ng pasunurin nitong COMELEC dito pa sa mga big time na politiko na nagkalat ang mga pagmumuka. Ang gusto ko malaman, kapag inihain na nila yung resolusyon na yan, kung matutuloy, anong gagawin ng COMELEC kapag hindi umattend yung politiko doon sa debate? It is abhorrent. Aalisin pa nila yung pangalan sa balota? Ganun ba yun? Saka inuutusan nila yung media. Kayo na daw ang gumawa ng debate. Kayo na mag-organize. Gawin nyo gawin yung mandatory with sanction. Pero sure ako, alam mo Repa, pag tinuloy ng COMELEC yan, dahil maraming kandidatong mag-o-oppose dyan, di sila papayag dyan. Sasabihin ng mga kandidato na hindi pupunta dyan grounds yan for self-incrimination, Saka ayaw ni PBBM yan. Di ba siyang numero 1? Nung nakaraang eleksyon, dalawa sila ni BP Sara. Promotor sila ng mga hindi pumupunta sa debate, hindi ba? Pero alam mo, Repa, kahit gawin naman yung ganyang resolusyon, kahit araw-araw tayo magdebate, gusto mo magdebate kayo dito sa programa nyo, i-guess nyo lahat ng mga kandidato dun sa mga tatakbo sa eleksyon, wala namang magbabago. Mga botante, bobo pa rin tsaka panatiko. Walang silbi yan. Malungkot man sabihin, pero marami pa rin ang pumipili sa mga, sorry for the word. Pwede ko ba sabihin ito? Estupido, tsaka corrupt na politiko. Marami namang ibang magagaling, kaso ang nananalo dito sa Pilipinas, yung mga sikat, mga pasayaw-sayaw ng konti, pakanta-kanta ng konti, magbibiro-biro sa stage, hindi ba yan ang gustong-gusto ng tao, mamimigay ng pera, kahit wala namang maayos sa plataforma. Yan ang pinipili nyo. Kaya kahit anong galing sa debate, wala pa rin yan sa bobotanting Pilipino. Ayaw nila doon sa may malinis sa track record. Kaya ako Repa, medyo sang-ayon ako doon sa sinasabi mong death by firing squad. Yung sinasabi ng isang kongresista, alam ko namang hindi yan maisa sa batas. Wala namang mag-a-aproba dyan kasi mauubos sila. Hindi nila yan a-aprobahan. Pero kung matutuloy na babalilin daw sa luneta yung mga korap, Repa, sinong uunahin? Saka sabi mo nga, kung matutuloy yan, magkakaubusan ng bala sa haba ng listahan, hindi ba? Ang suggestion ko kung matutuloy yan, kasi maraming korap dito para di tayo masayangan sa pera, Tali na lang natin sa puno, tapos pakagat natin sila sa hantik. O di kaya itulak na lang natin sila sa Ilog Pasig para mas less effort. Ginagawa na lang nating biro ito dahil alam naman natin di naman lahat lulusot yan Yung kanina nga sinasabi mo, yung anti-dynasty bill, hindi maipasa-pasa. Ito pa kaya? Sa tingin ko, nagpanukala niyan, media mileage lang ang habol. Alam mo naman kung nadipapasa yan Gusto lang ni Kong magpakilala sa susunod na eleksyon. Bago kayo maghain ng kung ano-anong batas at resolusyon, ayusin nyo muna yung kasalukuyang batas na meron tayo dito. Ngayon kasi, ang napapanagot nga lang sa batas, yung mga nagnakaw na maliit, gaya na sinasabi mo kanina, Repa. Pero yung mga bilyon ng kinulimban, nasaan sila? Ay happy-happy ang mga yan. Kasasarap ng buhay ng mga iyan. Nakahiga sila sa pera ngayon. Hindi sila nahihirapan sa buhay. Pangisi-ngisi, patawa-tawa dahil nakaisa sa taong bayan. Kaya kahit anong batas pa magkaroon tayo dito sa Pilipinas, kung ang hustisya naman, Repa, sabi ni nung singer, ang hustisya para lang sa mayayaman. Walang mangyayari, walang pagbabago.
Pero pupunta ako sa mga rally. Iisa-isahin ko yan sa Biyernes, Repa. Ang dami ko lang isusuot na kulay. May puti, may itim. Ano pang kulay yung isa? 3 kasi yung kulay eh. Di na lang kasi pinag-isa. Sana pare-pareho na lang itim. Napakomment nga yung isa kong kaibigan. Sabi, pare-pareho namang korupsyon niya. Sana puro itim na lang ang t-shirt. Diba? Sana hindi iba-iba ang lokasyon, hindi iba-iba ang kulay. Yung sa ano yata dito sa People Power, kulay hunyango. Hindi, walang ganoon. Walang kulay hunyango. Mayroon pa bang ganoon? Kaya tuloy mahihirapan ako sa Biyernes ito, Repa. Ay pupunta ako dyan. Hindi po pwedeng nag-iingay lang ako dito. Ako'y makikiisa laban dyan sa korupsyon. Dahil minsan na akong nabola. Pero ngayon natuto na. Ikaw ba? Pupunta ka, Repa? Bagong Pilipinas. Saan ka pupunta doon? Bagong mukha. Sa Liwasang Bonifacio ka ba? O sa EDSA Shrine ka ba? Nag-iisip ako mabuti yan. Pero sa Pebrero, kapag may malawakang protesta na laban sa korupsyon, pag nagkaisa na silang lahat, Pupunta ako sa East Ocean Palace. ay doon na lang pala ako. Sasama ako sa iyo, Repa. Nagbagong isip ko. Madali akong kausap. Oo. O sa mauna na ako sa iyo. Gugutom tuloy ako. Mauuna na ako sa iyo doon kasi nga ngayon kung hey Fatsoy. O sa peace out.